Bastos! Malakas niyang sigaw at mabilis itong tinulak. Agad siyang bumalik sa passenger seat at masama itong tiningnan. Nakapikit ito at may ngisi sa labi na tila hindi makapaniwala sa bintang niya. Pagmulat ng mga mata nito ay namumungay ang mga yon. Tinawag mo kong bastos? Pero noon ay napapaungol kita. Pinanlakihan niya ito ng mga mata at mabilis na mahinang sinampal ang bibig nito. Napaatras siya matapos mapagtanto ang nagawa. Nakagat niya ang ibabang labi noong umigting ang mga panga nito. Since when did you become violent? Lumamig ang boses nito. Hindi makayanan tingnan ng mga mata nito. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya at hindi rin makapaniwala na ang kasama niyang lalaki ngayon ay ang lalaking nakasama niya noon gabi-gabi. Sorry. Dalhin mo na lang ako kay Serenity. Mahinang sambit niya. Nakain niya ang sariling tapang. Hindi niya kasi kayang tapatan ng titig ng mga mata nito. Hindi ito umimik o nagsabi ng kung ano. Nagulat na lang siya noong dumukwang ito. Ano na namang gagawin mo? Kumunot ang noo nito at baliwalang inayos ang seatbelt niya. Siya nang nahiya sa sarili niya, kaya't umiwas siya ng tingin. Sleep. This is a long ride. Tamad na suhestyon nito. Umirap siya at humalukip-kip. Bakit nga ba hindi niya napansin na hindi ito si Johan? Halata naman na mas matapang at madetalye ang mukha nito. Pati ang boses ay may otoridad at hindi ito mukhang inosente. Malay ba naman kasi yung may nakatatandang kapatid pa pala si Johan? Eh di sana hindi siya nagpakabaliw sa asawa ng ate niya. Charot. Kahit pa sabihin po pwede niyang gustuhin si Rafael, mas pipiliin niyang hindi. Delikadong lalaki ito. Baka kung nalaman niya noon na hindi si Johan, siguro'y pinakulong na niya. Ang kapal naman ng mukha mong kunin si Serenity, gayong ex-convict ka. Gusto mo yatang bumalik sa kulungan. Hindi niya mapigilang sita matapos maalala ang background nito. What? Sinong nagsabing ex-convict ako? Umigting ang panga nito muli habang ang tingin ay nasa daan. Akala niya ay mahigpit ang hawak nito sa manibela dahil sa gigil nitong ekspresyon. Pero napataas ang kilay matapos makitang isang kamay lamang nitong nakahawak sa manibela. Bakit? Hindi ba? Ide-deny mo pa? Hindi ko maipagkakatiwala sa iyong anak ko. I'm not a fucking murderer. Nakulong lang naman ako dahil sa reckless driving. And that was still when I was high school. Naitikom niyang bibig dahil doon. Ang nasa isip pa naman niya ay rapist ito o mamamatay tao. It should be me accusing you as a bad girl. Umangat ang gilid ng labi nito kaya't napamaang siya. But, and why is that? Am I the one who kidnapped my own daughter? Pagdidiin niya. Kumiling ang ulo nito at mabilis siyang sinulyapan. Bukod sa tinago mo ang anak ko, hindi ka rin nagbayad ng in-order mong pagkain at sa pamasahe mo. Natigilan siya roon. Inisip niya pa kung anong sinasabi nito ngunit namilog ang mga mata matapos maalalang delivery boy na hindi niya nabayaran. It was you? Shit, napaka-stalker mo. Nahampas niya ito sa braso ngunit siya pang nasaktan sa tigas ng braso nito. Napailing na lang siya at sumandal sa upuan. Nawawala talagang pagiging kalmado niya rito. Pakiramdam niya ay high blood na naman siya. You can send the payments on my bank account. Bigla ay may kinuha ito sa dashboard at inilapit sa kanyang papel. Napatitig siya roon at halos manlaki ang mga mata niya sa kilalang bangko na nakalagay sa papel. Malamang. Ano pa bang ine-expect niya sa panganay na anak ng mga Silvestre? Naghihirap? Wow naman. Sisingilin mo pa ako? Napaka-inconsiderate mo naman. Ang tagal mong nag-enjoy sa katawan ko pero hindi naman kita sisingilin ah. Really? Tinanong mo ba ako kung nag-enjoy talaga ako? Ngumisi ito kaya't mas nainis siya. Anong sabi mo? Sinasabi mo bang wala lang ang katawan ko? I didn't say that. Yun na rin yun. Aba naman, nakalibre ka na nga. Tapos ay magre-reklamo ka pa? Asip naman ikaw ang nasa isip ko sa mga gabing yun. Kung alam ko lang na hindi ikaw si Johan, hindi naman ako bubuka ka sa'yo. Tumahip ang dibdib niya matapos makita ang pagkawala ng ngisi nito. Napalunok siya. Totoo namang si Johan ang nasa isip niya dahil hindi naman niya ito kilala. Hindi ito sumagot pero ramdam niya ang kalamigan sa paligid. Ayaw naman niya mag-sorry dahil baka na-offend ito o ano. Kasalanan din naman ito dahil hindi ito nagpakilala agad sa kanya. Sinandal na lang niya ang ulo sa bintana. Kaya naman palang laki ng pinapadalang pera at ang daming gamit na binibigay. Ito naman palang totoong tagapagmana. Pero bakit hindi ito kilala sa publiko? Kung hindi nga lang ito kinuha ni Serenity, hindi niya malalaman na ibang tao ito. Pasulyap-sulyap siya rito ngunit kunot noo lang itong nakapokus sa daan. Humikab siya ngunit wala siyang tiwala rito kaya't pinigilan niya ang antok.
Sleep if you want. Gigisingin na lang kita. Malamig ang boses nito. Muli siyang humikap. Siguro naman mansyon ang dadatnan niya, di ba? Yun ang nasa isip niya habang pumikit. Hindi nga niya namalaya na nakatulog siya pero paggising niya ay nakatigil ng sasakyan. Humigpit ang yakap niya sa unan matapos masilaw sa ilaw. Unan? Shit! Namilog ang mga mata niya at nilingon ang niyayakap. Mabilis pa sa 4:00 na tumalon siya palayo matapos matantong si Rafael ang niyayakap niya. Muntik pa siyang mahulog sa kama kung hindi lang nito nahapit ang bewang niya. Napakurap siya at napatitig sa seryoso nitong titig. Makalayo ka sa akin ay akala mo hindi pa tayo nagsalo sa kama. Bigkas nito. Pinanlakihan niya ito ng mga mata at gustong takpan ang bibig nito. Ngunit nahigit niya ang hininga noong walang hirap siya nitong hinila palapit at halos pumatong sa itaas niya. Pumigla siya sa hawak nito. Lumayo ka nga. Shh! This is my territory, Emilia. Ngayong nakatapa ka na rito, ibig lang sabihin ay sa akin kasusunod. My territory, my rules. Paus nitong sambit na nagbigay kilabot sa katawan niya, lalo na sa pagdampi ng mga labi nito sa kanyang leeg. Rafael's POV. Wala akong pakialam kahit teritoryo mo to. I am not your fucking puppet, Rafael. Lakas loob na sagot ni Emilia sa kanya, ngunit hindi iyon pumukaw sa kanyang atensyon. Napapikit siya matapos marinig ang pagbigkas nito sa kanyang pangalan. Pakiramdam niya ay nabuhay ang init sa kanyang katawan, kahit na pagbigkas pa lang ng pangalan niya ang ginawa nito. Paano pa kung marinig niyang inuungol nito yon? Habang sila'y nagsasalo sa mainit na gabi. Ang sarap noong pakinggan sa kanyang tenga. Ang tagal niya nagtiis sa pagtawag-tawag nitong Johan sa kanya noon. Say that again, please. Paos niyang sambit. Ramdam niyang lumayo ito at gusto pa siyang itulak upang makaalis sa hawak niya. Ngunit mas lalo niyang hinapit ang bewang nito at bahagyang inamoy ang mabangong leeg nito. Say it again, please. Muling pagsusumamo niya. Pwede ba? Huwag kang sumiksik sa akin. Imbis ay reklamo nito ngunit hindi siya nakinig. Muli niyang dinikit ang sarili dito at paunti-unting siniksik ang kamay niya paloob sa pang-ibabang damit nito. Dinig niyang napasinghap ito matapos niyang tuluyang madama yon. I told you, this is my territory. You should follow me. Mahinang pababanta niya. Baliw. Mabigat na sagot nito kasabay ng mabigat na paghinga nito. Napamulat siya roon at may kataliman itong tiningnan. Pipikit-pikit ang mga mata nito at nakaawang ang mga labi. Ang paghinga nito ay bahagyang nagtaas pa ba marahil ay dahil sa init. Napangisi siya at hindi nagdalawang isip na bigyang diin ang kamay niya na nasa pagitan nito. I know you still want me. Bulong niya rito kaya't napamulat ito. Maging siya'y bumigat ang paghinga sa naramdaman. Hindi niya mapigilang gumapang sa itaas nito at titigan ang mga labi nitong nakaawang. No, thanks. Layuan mo ako, Rafael. Pilit na bigkas nito. Nakagat niya ang iba pang labi at lalo lamang itong tinukso. Napakapit ang kamay nito sa kanyang braso na tila doon kumukuha ng lakas. Dan, I love how you say my name. What more if you moan it? Mahinang bulong niya sa tenga nito na siyang nagpamulat dito. Asa ka? Wala kang epekto sa akin. Wala ka sa kalingkingan ni Johan. Sa sobrang inis niya sa narinig ay walang pasabi niyang sinakop ang mga labi nito ng marahas. Kusa ring gumalaw ang daliri niya doon upang mapalitan ang ungol ng matalim nitong mga salita. Diniin niya ang isang palad sa kama upang hindi ito mabigatan sa kanya. At kahit alam niyang nalulunod ito sa kanyang halik, baliwala niyang kinagat ang ibabang labi nito upang tuluyan itong magpasakop sa kanya. Natuwa siya sa narinig na ungol nito at mas lalo na sa mga braso nitong umikot na sa kanyang batok. Alam niyang lunod na ito sa halik niya at isusukong sarili sa kanya. Ngunit siya na mismong tumigil sa paghalik at pagtayo paalis sa itaas nito. You don't deserve pleasure. You didn't say my name. Kunwaring malamig niyang sambit. Namumungay pa ang mga mata nito tila naghahabol pa ng hininga base sa awang ng mga labi nito. Napangisi siya noong pagdikitin nito ang mga hita at pumikit ng mariin. Get up. You're not a princess here. Mas malamig niyang sambit bago kinuha ang tuwalya sa mesa upang makaligo na. Tinalikuran niya ito ngunit kusa siyang napatigil matapos maramdaman ang pagtama ng unan sa kanyang likod. Anong sabi mo? Sino bang gustong maging prinsesa ng bulok mong bahay? Ibalik mo na kami ni Serenity sa magulang ko. Wala na akong pakailam kahit tagapagmana ka pa. Baka illegitimate child ka pa at nanlilimos lang din ang pera kay Don Ronel Silvestre. Mayabang na insulto nito. Nagtagis ang mga bagang niya dahil doon. Humarap siya na may matalim na titig kay Emilia.
Ngunit pareho silang natigilan matapos marinig ang malakas na pag-iyak sa labas. I want my mommy! Give me back my mommy! Si Serenity na halos mapuno ang bahay sa sigaw nito. Agad na bumalikwas ng bangon si Emilia at bumaba sa kama. See? You don't deserve to be her father. Hindi magiging masaya sa'yo ang anak ko. Maanghang na pasaring nito na siyang gumuhit ng sakit sa puso niya. Akmang lalagpasan na siya nito at lalabas na ng kwarto. Ngunit mabilis niyang hinawakan ang siko nito. I am still her father. Remember that. Dugo at laman ko ang dumadaloy sa kanya. At hindi ako papayag na ipaako mo siya sa iba. Bahagyan lumakas ang boses niya at humigpit ang hawak sa braso nito. Kita niyang matapang ngunit naluluha nitong tingin sa kanya. Pilit siyang nilalabanan ng titig nito kahit pa alam niyang wala itong laban. How dare you, Rafael? Wala kang karapatan sa anak ko. Idedemanda kita ng rape. Ano ba? Nasasaktan ako! Sigaw nito matapos muling dumiin ang kamay niya sa braso nito. Nagtiimbagang siya at bahagyang binitiwan ang braso nito. Halos mamura niyang sarili matapos makitang pamumula roon at bakas ng malaking kamay niya. Please, give me back my mommy! Muling palahaw ni Serenity mula sa labas. Napaikot ng mata si Emilia sa kanya dahil roon. Hindi deserve ng anak kong umiyak at mas lalong hindi ka karapat-dapat na maging tatay niya. Then who deserve to be her father? Si Johan? Gusto mo maging ama ng anak kong taong may asawa na? Hindi niya mapigilang sumbat. Absolutely. Hindi siya marahas kagaya mo. Hindi siya nananakit at mas lalong hindi niya paiiyakan si Serenity. Ibalik mo kami roon ngayong araw ding ito. Madiing sagot nito na tila ba wala siyang choice kundi sundin ang gusto nito. Tinalikuran siya nito at tanging paniningkit ng mga mata at pagkuyom ng kamaong nagawa niya. Hindi dahil baliw siya rito noon ay susunod siya sa gusto nito. Hindi niya ibabalik ang mag-ina niya. Muli siyang humakbang palapit sa banyo. Kahit pa gusto niyang lumabas na dahil sa pag-iyak ni Serenity. Nakokonsensya siya. Pero hindi niya babaliin ang desisyon niya. Dito sila, kasama niya. Pumikit siya ng mariin ngunit nangunot ang noo matapos marinig ang pagtunog ng kanyang cellphone. Tamad niyang kinuha yun sa mesa at agad na sinagot sa pag-aakalang si Philip o si Martin ang tumatawag sa kanya. What? Wala sa mood niyang bungad. Is that how you'll greet your father? May halong hinanakit at sermon na sagot ng ama niya. Napatuwid siya ng tayo at tiningnan ng numero. Ganun pa rin at hindi niya pa rin nalagyan ng pangalan yon. Sorry, I thought it's someone else. Malamig niyang sagot. Bumuntong hininga ang ama niya mula sa kabilang linya. May nakakalimutan ka yata, Rafael. Anong petsa na pero ang pangako mo hindi mo pa tinutupad? Nagtagis ang bagang niya sa narinig. Nandyan si Johan at siya nang guluhin mo tungkol sa kumpanya. That's not what you promised. Ang pangako mo ay babalik ka rito at ima-manage ang buong Silvestre Empire. Kapalit ng mag-ina mo. Nandyan na sila sa'yo. Nagawa ko ng parte ko kaya't ikaw naman ang tumupad sa usapan. Kung ayaw mong ilayo ko sa'yo ang mag-ina mo, come back here and be a Silvestre again. Madiing utos nito na nagpakuyom sa kamao niya. Labag sa loob niya ang gusto nitong mangyari. Ayaw niya ni katiting ng yaman nito. Alam niyang ang pagbabalik sa kanilang kumpanya ay saring magpapalayo sa kanya sa mag-ina niya. Emilia's POV. Mabilis siyang tumakbo palapit kay Serenity na noon ay kalong ni Yaya Lilith. Agad niya itong kinuha at kinalong noong umupo sa sofa. Nawala lahat ng pag-aalala niya at pangungulila matapos makita ang anak. Nakalimutan niya nang nasa bahay pa rin sila ni Rafael kung hindi lang muling humikbi si Serenity. Mommy, let's go back home. Iyak na sumamo nito. Mabilis niya itong niyakap at pinunasan ng mga luha. Namamaga ang mga mata nito na siyang nagpabalik ng inis niya para kay Rafael. Shh, baby. Aalis din tayo dito. Don't cry na, Humigpit ang yakap nito sa kanya at siniksik ang ulo sa kanyang dibdib. Hinalikan niya ito sa ulo at marahang hinagod ang likod nito. Dinig niyang napabuntong hininga si Yaya Lilith kaya't napalingon siya rito. Hindi pa rin siya makapaniwala na amo nito si Rafael. Pasensya na, iha. Hindi ko mabali ang desisyon ni Rafael. Mabigat na panimula nito kahit na wala pa naman siyang sinasabi. Ngayon niya napagtanto na simulat sa pulay si Rafael na nagpapadala sa kanya ng pera at gamit ng bata noong buntis pa siya. At alam niyo ni Yaya Lilith, bakit hindi niyo po agad sinabi sa akin? All this time alam niyo pero hinahayaan niyo akong isipin na si Johan ang amo niyo. Tapos ngayon ay hindi niyo man lang ako tinawagan agad para ipaalam na nandito si Serenity. Hinanakit niya kahit palabag sa loob niyang magsalita ng masama dito.
Maliit itong napayuko kaya't nakonsensya siya. Alam naman niyang napag-utusan lang din ito ng amo nitong wala yatang direksyon sa buhay. Mabigat siyang bumuntong hininga at umiwas ng tingin. Ayaw niyang makitang nagsisisi si Yaya Lilith. Uuwi po kami ngayon. Baka pwede pong pakikuha ng sasakyan sa labas. Formal na niyang pakiusap. Iha, hindi kita matutulungan sa gusto mo. You're not leaving my house, Emilia. Malamig at may otoridad na direkta ni Rafael. Napaikot ang mga mata niya matapos itong malingunan na pababa na ng hagdan. Nakasandong puti na ito at may suot pang bagong cowboy boots. At tila lalabas ng bahay. Who are you to tell me that? Uuwi kami ng anak ko. Hindi mo kami pag-aari. Mas madiin at matatag niyang sagot dito. Kita niyang lumamig ang tingin nito sa kanya. Hindi rin nakatakas sa mga mata niyang pag-igting ng panga nito. Napasiksik siya sa sopa noong lumapit ito. Nasa likod lang ito ng sopa pero pakiramdam niya sobrang liit lang ng espasyo sa pagitan nila. Sa kaba niya siya nang yumakap ng mahigpit kay Serenity. I'm scared, Mommy. Bulong ni Serenity. Kita niyang napasulyap si Rafael kay Serenity. Hinawakan nitong sandalan ng sopa habang inangat ang isang palad nito. At bago pa man dumapo sa buhok ni Serenity ang palad niya ay agad na siyang umusog palayo dito. Don't touch my daughter! Mahinang angil niya. Kumibot ang labi nito at mas lalong tumalim ang tingin. She's my daughter. I am her father. Mahina ngunit madiing deklara muli nito. Wala siyang magawa kundi labanan ang titig nito. Sa tingin niya ay malabong makaalis sila sa poder nito. You're not my father. Ang daddy ko ay ang daddy ni Amethyst. Namilog ang mga mata niya matapos marinig ang bigla ang sigaw na yun ni Serenity. Matapang na itong nakaharap kay Rafael na noon ay nangunot ang noo. Kahit hindi nito ipakita ay alam niyang nainis ito sa sinabi ni Serenity. That is your Uncle Johan. Mahinahong paliwanag nito ngunit umiling ang bata. He is my father. Mommy told me he is my father. Laban nito. Nasapo niya ang noo dahil doon. Hindi niya alam kung magpapasalamat siyang matapang ang anak niya. Sa lagay na to'y mukhang siyang mapapahamak sa kamay ng totoong tatay nito. Nag-isang linya ang mga labi ni Rafael. Sana lang ay huwag nitong saktan ang anak niya kundi ay ibabalik niya ito sa kulungan. I understand. Soon you will understand the truth. That I am your father. Pinagdidiinan pa nitong huling sinabi. Na tila gustong ipagsiksik sa utak nila na ito ang ama ni Serenity. I still hate you! Mataray na bulong ni Serenity at umira.